Tusta'malu la an-nahiyah. Ang paggamit ng la an-nahiyah. Tusta'malu la an-nahiyah linahyil mukhatab wa linahyil ghaib. Ginagamit ang la an-nahiyah upang pagbawalan ang mukhatab, ang second person, ang kausap mo. At ginagamit din ito upang pagbawalan ang ghaib, ang third person, ang pinag-uusapan nyo na wala dito. Nahyul mukhatab, ang pagbabawal sa mukhatab, sa second person, sa kausap. Sinabi ni Allah Ta'ala, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, La tushrik billah. Ang pinagbawalan ni Allah Ta'ala dito ay mukhatab, ang second person, ang kausap niya. Sabi ni Allah, huwag kang magtatambal kay Allah. Ikadalawang halimbawa ng pagbabawal sa mukhatab, sa second person, sa kausap, sabi ni Allah Ta'ala, La tubtilu sadaqatikum. Ang pinagbawalan ni Allah Ta'ala sa ayan na ito ay mukhatab, ang kanyang kausap. Second person, ibig sabihin ng aya, huwag niyong sisirain ang inyong mga kawanggawa. Huling halimbawa ng pagbabawal sa mukhatab, sa second person, sa kausap, sinabi ni Allah Ta'ala, Qala la takhafa. Ang la takhafa, ang pinagbawalan ni Allah Ta'ala dito ay mukhatab, ang second person, ang kausap niya. Ang ibig sabihin ng aya la takhafa, huwag matakot kayong dalawa. Nahyul ghaib, ang pagbabawal sa ghaib, sa third person, sa pinag-uusapan. Halimbawa sa sinabi ni Allah, La yaskharu qawmum min qawmin. Ang pinagbawalan ni Allah Ta'ala, ang ghaib, ang third person, ang pinag-uusapan. Ang sinabihan ni Allah Ta'ala ng ayan na ito, ang Rasulullah. Ang kanilang pinag-uusapan ay ang qaum, ang pinagbawalan dito ay ang ghaib, ang third person, ang pinag-uusapan ni Allah at ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling salita, ang paggamit ng la an-nahiya sa pagbabawal, pwede itong gamitin sa mukhatab, sa second person, sa kausap mo, at pwede rin itong gamitin sa ghaib, third person, na pinag-uusapan nyo na wala dito.